Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Kahit po sobrang hirap ng buhay po natin ngayon dahil sa napakataas na bilihin at kawalan po ng trabaho mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, mga tambay, pag-usapan po natin ang issue po ng Comelec po. Naglabas po kasi ang Comelec ng disqualification case sa isumbong mo kay Tulfo mga tambay. Ang mga Tulfo, mga kababayan. Kanino kaya natin isusumbong mga kababayan ang disqualification case? Kay Rapi Tulfo po ba? Kay Erwin Tulfo o kay Ben Tulfo mga katambay? Nagtatanong lang po. Ito po, pakinggan po natin ang balita sa sinampa pong disqualification case ng Comelec po sa pamilya Tulfo mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na sinampahan ng disqualification case ang kapwa senatorial candidates na sina CIS Representative Erwin Tulfo at kapatid nitong si Ben Tulfo. Damay din sa kaso ang tatlo pa nila ang kamag-anak na sina CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City Representative Ralph Tulfo at former Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo. Kinasuhan ang mga ito dahil umano sa issue ng political dynasty at citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatakdang i-raffle ang kaso sa dalawang dibisyon nito ngayong Martes. Mga kababayan, isumbong po natin kay Tulfo mga tambay. Isumbong natin kay Tulfo. Dahil nga po ang Comelec po ay bakit nyo kakasuhan ang mga Tulfo? Samantalang ang Tulfo ay meron silang isumbong mo kay Tulfo. Di ba mga tambay? Nakita po natin na talagang mga Tulfo, mga kababayan, komento ko lang po. Di po ba? Mula pong naging mga politiko po ang mga Tulfo, lalo po ang Congressman Erwin Tulfo, di ba? At ang Senador Rapi Tulfo, bigla po silang natahimik, natamemi po yata sila sa mga issue ng korupsyon sa ating bansa, mga tambay. At syempre po, talagang kukwestiyonin po ito, mga tambay. At dito po sa sinasabi po ng balita, meron pong nag-file po ng disqualification case po sa kanila. Yung isa po, medyo malaking usapin po yan, yung sinasabi pong dynasty. Yung mga, alam naman mula sa atin, mga political dynasty natin, napakarami po sa ating bansa. Kahit po ang Pangulong Marcos, ilan po sa angka nila ang politiko. Meron po sila sa angka nila sa governor, di ba? May maangkan po sila ng mayor sa kanilang probinsya, di ba? Dito po sa ang anak, congressman, ang kapatid, senador, ang pangulo ay Pangulo Marcos, di ba? Napakarami po ng Marcos. Kung sinasabihin po natin yung mga dynasty na yan, mga katambay, napakarami pong tatamaan yan. Ang kailangan po niyan, isa batas. Gumawa po ng batas. Ang malaki pong issue po rito, nakakaharapin po ng mga Tulfo, lalo po itong magkapatid, si Erwin at saka si Ben Tulfo, mga katambay, yung kanilang citizenship. Di ba? Kasi nakita po natin at bumutok po mismo ang bansang Amerika ay naglabas po ng sa bulletin, di ba? Dito sa Pilipinas pumutok dahil mismo ang Amerika ay natuklasan po na ang isang Erwin Tulfo ay meron pa palang ibang pangalang ginagamit bilang American citizen na si Sylvester, mga katambay. Iris yata yun, Iris Sylvester yata ang kanyang ginamit po dahil po saka dalawa pa po, di ba? Dalawa pa ang pinanganakan ng isang Erwin Tulfo. Isa po yata sa may Tacloban o Leyte at yung isa po ay sa Hawaii, mga kabayan. Kaya dalawang pagkatao, dalawang pangalan sa isang pagkatao, mga katambay. Nakita nyo po, doon pa lang po sa pagkatao nila ay naglilihim na po sila, mga katambay. Sinisekreto na nila at nakakagawa na po sila ng hindi maganda sa tingin at pananaw ng mga Pilipino. Ano pa? Ano pa ang po pwede nating ibigay rito para pagkatiwalaan? Yung mga sarili na nga lang nila. Pinagtatakpan nila at itinatago nila. At para lang sinasabi ro sa
pakinabang yata, mga kababayan. Ayan, issue po yan, mga kababayan. Pero sa survey po nila, nangunguna po yan. Nangunguna po yung mga tulpo sa survey nila. At napakarami pong issue po ng mga tulpo, mga kababayan. Kahit ibalik tanaw po natin, kahit po yung dating former secretary po ng tourism na si Wanda Tulfo Teo, ay nasangkot din po ito sa mga korupsyon nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Naging secretary po siya ng tourism, di ba? And sinibak po ito, sinibak po, natanggal po sa pwesto ito. Kasama pa nga po dyan yung isang artista na si Cesar Montano po yata ang nasangkot dyan. At kasama rin po dyan sa issue na yan ay si Ben Tulfo. Di ba? Yung nagamit po yung kanyang istasyon, di ba? Sa tourism, nagka-problema po. At syempre po, ito pong pamilya Tulfo, lalo po yung si Representative Ralph Tulfo, yung si Ralph, ilang beses po yan, nahuhuli, lumalabag po sa batas trapiko, mga tambay, at sa EDSA, nung nakaraan lang po, di ba? Pumasok po siya doon po sa pinagbabawal pong linya, mga tambay, sa EDSA, di ba? Kaya lang po, ang nasisiron ay ang kanyang driver, mga tambay. Matigas kasi ang ulo ng driver niya, mga kababayan. Mas magaling pa sa kanyang amo na Congressman Ralph. At itong pamilya na ito, mga tambay, ay ubod na ng yaman ito. Ang mga Tulfo, di ba? Nakita naman natin ang kanilang kabuhayan at syempre po ang kanilang mga ari-arian, lalo ang mga luxurious, sasakyan, mga mamahaling gamit, ay makikita po natin lahat ito sa Tulfo, mga tambay, lalo po kay Senator Rapi Tulfo at sa kanyang asawa na si Representative Jocelyn Tulfo, mga tambay. At syempre po, ang representative na laging nahuhuli sa EDSA ay si Ralph Tulfo, mga tambay. Ganyan po, talagang pagdating po sa politika, mga tambay, lalabas at lalabas, mga tambay, di ba? Marami na po naging issue yan dahil katulad po ng citizenship, pumutok na rin po yan di ba? Kahit po nung panahon po ni Yumaong Fernando po Jr., naging issue po ang kanyang citizenship. At ganun din po, ang naging issue rin po ng citizenship ay sino po? Yung anak po, si Grace po, di ba? Nagkaroon din po na issue yan sa kanyang citizenship dahil mga Amerikano po sila, I think dual citizen o mga American-Filipino citizen po sila. Di ba? Nakalusot naman po sila. Kaya dito ewan po natin kung makakalusot po ito dahil si Erwin po kasi, si Congressman Erwin, meron din po mga kaso ito Di ba? May mga kaso po ito na talagang nalitis na yata at talagang may conviction na yata siya, di ba? Talagang mga libelous pa yata ang kaso nito mga kababayan si Erwin Tulfo. Malalaman po natin sa korte yan at sa desisyon po ng COMELEC kung ano po ang ipapataw nila yan o tuluyan na po bang madidisqualified yan. Yung sila po kasi mismo ang nagsampa ng disqualification dito sa mga Tulfo na ito. Marami po ito. Dating si Wanda Tulfo, Jocelyn Tulfo, Ralph Tulfo at ang magkapatid na tumatakbo senador, si Erwin at si Ben Tulfo, mga tambay. At nakita naman natin, mga kababayan, kung paano sila maglingkod di ba? Kung paano sila maglingkod, katulad nitong broadcaster. Dalawa po kasi ang broadcaster diyan, bali 3. Yung isa naman hindi pa naman nananalo, si Ben. Pero nakita na natin yung karakas nila Yung karakas po nila, paano sila maglingkod bayan. Nakita nyo po, nung sila yung mga broadcaster, pag sinumbong mo sa kanila, aksyon agad. Nakikita nila ang talamak na korupsyon ng bansa. Nakikita nila nung panahon na si dating Pangulong Duterte, nakikita nila ang problema ng droga, problema ng krimen, di ba? Problema ng mga smuggler, problema ng mga korap na politiko, problema ng mga tiwaling pulis. Pero nung maging sila'y politiko, wala na po silang nakita kahit isa anomalya, mga tambay. Meron lang po silang nakita, katulad po ni Senador Rapi Tulfo. May nakita po isa issue sa loto. Pero ano na nangyari sa loto? Mukhang tumama yata sa loto, di umano ang Senador Rapi Tulfo. Dahil nawala na issue sa loto. Di ba? Hindi na po yata tinutukan ng senador. Ang tanong po natin ngayon, hindi kaya siya tumama rin sa loto? At nanahimik na po. At wala po silang iniimbestigahan. Lalo po yung flood control.
Di ba? Wala eh. Pati po ang issue po ng 2025 national budget, mga kababayan. Wala po sila inimbestigahan dyan. At yung sinasabi po natin bagong-bago, yung pirmahan po ng pag-impeach sa Kamara sa House of Representatives, mga tambay. Di po ba? Wala po silang investigasyon yan. Mga kababayan, pera ng taong bayan yan. At ang balita natin, si Erwin Tulfo po, si Congressman, hindi po pumirma yata yan. Dahil ang katwiran niya, kung mananalo siya senador, siya ang tatayong huwes para maging judge sa impeachment daw po ng Vice President. Umaasa po na siya po isa sa judge, mga tambay. Ang mga pumirma po dyan, pumirma po yata ang Representative Jocelyn, ang asawa ng Rapi Tulfo, at ang anak na si Ralph Tulfo ay pumirma rin po yata sa sinasabi pong bonus o pabaon sa mga opisina nila na hindi bababa sa 150 million daw po ang umuugong dyan na bawat pirma mo, mga kababayan. Ganyan po. Pagdating po sa pera, talagang masisilaw ka. Dahil nga siyempre ang pamumuhay kasi ng mga Tulfo ay hindi na po basta-basta ang kanilang pamumuhay ngayon. Talagang maalwan na maalwan ang kanilang buhay, mga tambay. Kaya nakikita po natin, gagawin po nilang paraan dahil po mayaman na po sila. Siyempre po, pag sobrang yaman mo na, ano na po ang susunod? Kapangyarihan. Kailangan mo na magkaroon ng kapangyarihan. Ang magbigat lang po, nagagamit po ang mahihirap. Nagagamit po yata ng mga Tulfo ang mahihirap para po sa kanilang ambisyon political. Di ba? Dahil napakarami po nila ipinangako sa mahihirap, mga kababayan. At pinagkakitaan pa po nila ang mahihirap, mga kababayan. Napakalaki po ng kinikita po nila sa mahihirap, lalo pag na-upload na sa social media. Kumikita na po ang platform ng napakalaking pera, mga kababayan. Kaya nga sabi ng mga Pilipino, pinagkakitaan pa ang away mag-asawa. Pinagkakitaan pa ang mga kabit-kabit. Di ba? Pati ang issue ng mga kababayan natin, mga kababayan, sa mga OFW, pinagkakitaan pa, mga kababayan. Pero nung maging mga senador at congressman, puro tahimik na, mga kababayan. Ibang klase. Ano po ang aasahan po natin dyan? Kaya po, mga kababayan, maging matalino na po tayo. Maging matalino na po tayo sa pagboto. Hindi po porket na sinasabi po na isumbong mo kay Tulfo ay malinis po ang hangarin nila sa ating bansa. Malinis ang kanilang layunin at talagang magbabago at babaguhin nila ang sistema ng bansa, ang politika, lalong-lalo ang institusyon na pinasok nila. Kaya lang, nung sila ay mahalal na, mukhang sila ang nadala ng sistema. Hindi po nila nabago ang sistema, mukhang sila po ang nabago, mga kababayan. Di po ba? Nakita naman po natin mga pagbabago po nila. Naging mga pipi, bingi na po sila. Di ba, mga kababayan? Kaya po sa darating na halalan, mga kababayan, yung mga issue na ganyan, katulad niyan, mga dynasty na yan, kung ano-ano mga tawag dyan, mga kababayan, ay ang ilalagay po natin, mga kababayan, subok na po natin nakita na po natin ang karakas po ng mga Tulfo, mga kababayan. Ano po, may nagawa po ba ang karakas ng Tulfo, isumbong mo kay Tulfo ng 3 taon? Nakita po natin ano po ang nanahimik po sila Tahimik na tahimik po sa laganap na korupsyon sa loob ng 3 taon ng bagong Pilipinas. Pati ang ating kagintuan, ni hindi man lang po yumawyaw dyan ang magkapatid na Tulfo, kasama pang anak at ang asawa na congressman. Napakarami po nila dyan. Bali ilan po silang Tulfo dyan? Bali 5. 4 na Tulfo po. Mga kababayan, 3 congressman, 1 senador na wala pong nakitang korupsyon, walang mga investigasyon, malalaki, mga tambay. Lahat po ng kaperahan na hinahawakan po nila sa Kongreso at Senado, nananahimik po ang mga Tulfo sa korupsyon. Mga kababayan, mga estapa na sinasabi ni dating Pangulong Duterte at ang kontroladong pera, mga kababayan. Sa bagay, pirmado po sila sa BICAM Sa BICAM po ay pumirma po sila yata ron, mga kababayan. Paano po nila imbestigahin
paano po nila imbestigahan kung kasama po sila ron? Di ba mga kabayan? Kaya malabo po yun. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, sila ang nabago. Nabago sila nabago sila ng bulok na sistema ng politika. Sila ang nabago. Nung hindi pa sila politiko, mga kababayan, galit na galit sila sa bulok na sistema ng politika. Samantalang nung manalo na sila, mukhang sila po ay kasama na sa bulok na politika sa ating bansa. Nabulok na rin po yata, mga kababayan, ang mga tulpo. At natuto pa rin po. Natuklasan din natin ng matagal po nilang mga lihim. Di ba? Pumutok po ang mga lihim ng mga tulpo. Katulad po ni Sylvester, mga kababayan, na niluko po at nanluko yata sa bansang Amerika. Nagamit po at gumamit na ibang pangalan, mga kababayan. At yung isang senador po ay parang may usapin din po yata yan sa First Family, mga kababayan. Ano po yan? Pamilya niya po yan. Ito po mga tambay, bago po natin tapusin ang tulpo, mga tambay, sana po ang tulpo ay makita po natin ang tamang desisyon. Ang hatol po ng COMELEC, syempre dadalhin pa po nila yan sa Supreme Court. Mga tambay, yung usapin po ng dynasty na yan, mga tambay, dadalhin po nila yan. Pati po yung usapin po ng citizenship, dadalhin pa rin po nila sa Korte Suprema yan, mga kababayan. Malalaman po natin kung kakatigan po sila ng Korte Suprema, dahil nakita na po natin yan, mga tambay, marami na pong kinatigan, di ba? Lalo po si Grace po. Ang iba lang po ang issue ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo kasi ay gumamit po ng ibang pangalan. Yun po, fraud po yun di ba? Nagsinungaling siya. Hindi po katulad nila Grace po, ay talaga yung citizenship nila, yung pagiging Amerikano. Pero hindi naman gumamit ng ibang pangalan, di ba? At tulad po ni FPJ, di ba? At si Grace po. Pero si Erwin Tulfo ay talagang gumamit po ng ibang pangalan, mga tambay. Pagsisinungaling po yun Di ba? Ito ba mga tambay? Tangkilikin po natin. Wag na po tayo magpabudol sa mga tulpo, mga tambay. Wag na po tayo magpabudol sa pamilya na yan. Subok na po natin sila. Magaling lang po sila sa kanilang mga programa. Real talk. Magaling lang po ang tulpo sa programa po sa radyo at telebisyon. Pagdating na po sa paglilingkod bayan, mukhang kinakain na po sila ng bulok na sistema ng lipunan, mga katambay. Pera-pera lang po yata. Pera-pera na lang din po yata. Ito po, tangkilikin po natin ang Team Suka, mga katambay. Team Suka, doon tayo. Hindi po sa sinusuka. At hindi po sa kumakain ng suka, mga katambay. Ito po. Mabuhay ang Duterte candidates! Yan po mga kabayan, nakita nyo po ang ating Team Suka. Ayan po ang ating Team Suka. Tangkilikin po natin mga kabayan. Nakita natin ang Team Suka. Dito tayo sa Team Suka, mga kabayan. Ayan. Ito po ang ating PDP laban, mga kabayan. Gusto po natin mabago, mga kabayan, lalo po ang batas na magkaroon ng bitay at syempre po ang drug test sa mga politikong durugista, mga kabayan. Ang Team Suka, siyempre ang PDP laban, mga kabayan. Ang Team Suka natin. Yan, Team Suka, mga tambay, sa pangunguna po, siyempre po ni Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Attorney Marcoleta, at siyempre po si Attorney Vicente Lambino, si Apollo Kibuloy, Pastor Kibuloy, at siyempre po si Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, Attorney Jimmy Bondok, at siyempre si Attorney JB Hinlo, mga tambay. PDP laban, Team Suka. Huwag po tayo sa sinusuka at huwag po tayong pupunta sa kumakain ng suka.
Mabuhay po ang Team Duterte, mga tambay. Mahalin po natin ang ating bansa. Mabuhay po. Kaya po mga kababayan, huwag na po tayong kumuha po ng magaling po. Puro salita, puro yaw-yaw, wala naman pong gawa. Katulad po ng mga tulpo, kay gagaling pong magsasalita. Napakagagaling magyayaw-yaw sa kanilang programa. Nung maging politiko na, nakita po natin, laging kasakasama po. Kasakasama, talagang sanggan dikit pa ng sinusuka ng mga Pilipino na tinatawag ni Vice President Sara Duterte na tambaluslos, mga tambay. Talagang kapit tuko, mga kabayan, dahil yata sa pakinabang. Di kaya, nagtatanong lang po. Ganon din po ang Senador Rapi Tulfo. Bigla na pong nawala, mga kabayan. Ang angas. Nawala ang angas. Galit na galit sa korupsyon, mga kabayan. Galit na galit sa droga. Nung mga maging politiko, galit na galit sa kriminal. Nung mga maging politiko, naging pipe, bulag at bingi ang mga tulpo yata, mga kabayan. Maraming salamat po, mga tambay. Wag na po tayong magpabudol, mga kabayan. Wag na po tayong magpabudol. Maging matalino po tayo. Nakita po natin ang kanilang paglilingkod at palitan na po natin ang napakatagal na po na yumaman, naging bilyonaryo na pong mga politiko sa ating bansa na wala naman po nangyari sa ating bansa. Sila lang po ang may nangyari sa kanila. Napakalaking nabago. Number 1, sa kanilang kayamanan, pamumuhay. Tayo, nananatili pa rin kapuspalad, naghihirap, naghihintay lang ng awa ng mga politikong korap. Naranasan na po natin ang paglilingkod ng Duterte, nagkaroon ng pandemya, lahat nabigyan ng solusyon. At nakita po natin din kung paano po sila mag-shoulder ng problema at siyempre po labanan ang krimen, droga, siyempre po pati mga terorista. Lahat po ay package, mga tambay. Kaya ibalik po natin sila. Muli po, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Paalam. Bye-bye.